Meron bang batas ngayon na kinakailangan suriin mo kung sino yung karapat-dapat na tumistigo, halimbawa? Para i-discredit mo, Anya, yung isang testigo, kailangan, Anya, ikaw ang abogado ng depensa. Lumalabas, mga kababayan, inaabugaduhan na, mga kababayan. Opo, inaabugaduhan nitong mga katulad ni Ombudsman, ni Lacson, itong mga binabanggit na mga tao, matataas na opisyal ng gobyerno na nadeliveran ng mali-malitang pera, mga kababayan, lumalabas sila ang abogado. Bakit hindi mo muna isalang sa investigasyon yung mga taong nagsasabi na ganito, ganyan, nag-deliver ng pera sa ganito, ganyan, at kung kani-kanino, bago ka magbigay ng iyong konklusyon o kaya magbigay ng iyong pananaw. Hindi yung hindi pa sila nagsasalita, hindi mo pa sila nakakausap, hindi mo pa sila pinatatawag, meron ka ng konklusyon. Meron ka pang nalalaman, ito namang si Ping Lacson na pakwenta-kwenta pa, wala namang kwenta, mga kababayan. Mantakin mong kukwentahin niya, mga kababayan, kung gaano katagal i-deliver yung 805 billion na yan, mga kababayan. Sa halip na ipatawag yung mga 18 Marines ay nagkukwenta, mga kababayan, kung gaano katagal i-deliver yan. Bakit hindi mo ipatawag sa Senado, sa Senate Blue Ribbon, Mr. Ping Lacson, para nang sa ganun ay makausap mo at maimbestiga mo itong 18 Marines na ito? Meron ka bang pinagtatakpan na Senator Ping Lacson? Ayaw mo bang mabulgar pa yung natatakot ka ba na baka may masabi pang iba na hindi pa nila nasasabi sa interview? Natatakot ka ba na mayroon pa silang ibang sasabihin at ipipresentang mga ebidensya, mga video, picture? Kinatatakutan nyo ba yon kaya ayaw nyo silang ipatawag? Pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo, mga kababayan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito sa pag-question ni Senator Rodante Marcoleta sa di umano'y criteria sa pagtanggap ng mga testigo, kabilang na ang 18 ex-Marines na nais tumistigo o magtistigo sa aligasyon ng korupsyon at sa flood control budget, mga kababayan. Matindi po kasi ito, mga kababayan, sapagkat sa halip na pakinggan po ang testimonya, yung affidavit na ang 18 Marines ay kinukwestiyon ang kanilang kredibilidad. Hinahanapan po sila ng criteria, mga kababayan, bago sila sumalang sa investigasyon at hindi po nila pinapansin, wala pala silang balak, mga kababayan. Walang balak itong mga ito na imbestigahan o kaya pakinggan ang isinisiwalat ng 18 Marines na ito, mga kababayan. Sapagkat ang lahat ng kanilang sinasabi ay pawang mga pag-discredit o kaya pagbaba ng moral, panggigipit dito sa mga testigo na nag-deliver di umano ng mali-malitang pera sa mga matataas na opisyal ng gobyerno, mga kababayan. Opo. Maganda siguro, mga kababayan, panoorin muna natin ito. Mula po sa Net25 News and Information sa programang Saganang Mamamayan tungkol po dito sa sinasabi nating pag-question ni Senator Rodante Marcoleta doon sa criteria ng pagtanggap ng mga testigo, mga kababayan. Siguro ay ito ang gustong wag nang mapag-usapan, Jen. At pilit na makalimutan sana ng mga mamamayan. Pero
Hindi po, dahil ito ay isa sa importanteng dapat natin laging binabalik-balikan. Ano ba yan? Ang tinutukoy ko ay ito pong testimonya, sinumpaang salaysay ng 18 mga dating sundalo. Oo. Alam niyo po ba, Sen, na ang reaksyon dito ni Ombudsman Crispin Remulla, bagamat nung isang araw, ang sabi niya ay, totoo yan. Yung testimonya nila na nag-meeting kami sa bahay ko. Yung bahagi Nung ng Secretary Papa ng affidavit. DOJ, Yes. ando si Trillanes, General Torre, dalawang ICC investigator. Totoo po yan eh. Pero ngayon, ang kanyang sinasabi, nako, yan ay pakana lang para mag-rebelde ang mga sundalo laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos na magpatunay siya mismo na doon sa isang bahagi ng kanilang pagpapahayag, totoo pala. Totoo pala, oo. Gusto nyo, pakinggan muna natin para eksakto. Ano ba sinabi ni Ombudsman Remulla tungkol dyan? Ito po. Panoorin natin. Ano, tipping point. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. Creating a tipping point. Ayan siya, no? Parang Ba't parang galit? Baka ano po, ginalit nung nagtatanong. Ambush interview ata yun. Hindi ka pwedeng magalit sa... Ano ba yung tinanong sa kanya? Hindi man natin kasi narinig. Kaya tanong yata kung anong masasabi niyo dun sa... Anong motibo nila? Yung sagot niya talagang ano eh. Opo. They are trying to create a political tipping point daw, Sen. Alam na natin yon, di ba? They want a branch of the service to rise up in arms. Yun lang naman yun. Tapos galit ang ano, talagang parang gustong manuntok ni Secretary Boying. Galit, oh. Eto pa, Akala ko pa naman si John Vic lang ang nanununtok. Hindi pati... Ano pa sabi? dagdagan pa natin. Oo. Ang sabi niya, 6 daw sa 18 na dating sundalo ay napag-alaman niya na naharap sa kasong murder. Ba? Nakapagtataka, bakit hindi naman nakakulong kung may kasong murder? 6 diba? out of 18. Oo, 6 out of 18. Oo. Ito ang sabi niya, not all of them are in active service. Mga ano na nga eh. Yung Lahat na, retired na yata, oo. Iba, wala na. And many of them were discharged. Alam namin yun, as far as we are concerned, we know that as far as we are concerned, some of them, 6 of them have murder cases. Teka muna, bakit gano'n ang naging patakaran? Meron bang batas ngayon na kinakailangan suriin mo kung sino yung karapat-dapat na tumistigo? Halimbawa, Dito sa puntong ito, mga kababayan, kaya natin medyo tinigil pansamantala yung video. Kasi dito, may sinasabi si Senator Rodante Marcoleta na meron po bang batas na nagsasabi na kailangan mong suriin ang kredibilidad o kaya kung sino at ano ang pagkatao ng isang testigo? Mga kababayan, ang nangyayari po kasi rito, kung napapansin ninyo, yung mga tumitistigo, katulad na lang ng nangyayari kay Gutesa, mga kababayan, siya po ang nakakita sa unang salaysay po niya na kanyang sinumpaan sa Senado. Nakakita po siya ng krimen kinalaunan, mga kababayan, kung napansin nyo din, siya po ay kinasuhan, mga kababayan, kung ano-ano yung panggigipit na ginawa nila sa kanya. Siya po ay hinanapan ng butas katulad ng notaryo at kung ano-ano pa, mga kababayan. Hanggang sa tuluyan ng mawala at maglaho itong si Gutesa at napabalita na sa huli, mga kababayan, ay napabalita na siya po ay pinagpirma nila di umano ng isang affidavit na nagsasabing hindi raw totoo na yung mga sinasabi niya nung una at siya raw di umano ay pinilit lang ni Senator Marcoleta at ni Mike Defensor na tumistigo. Parang ganun ang sinasabi dun sa salaysay na kanyang pinirmahan, mga kababayan, bago
tuluyang maglaho at hanggang ngayon ay hindi na alam kung saan siya naroroon, mga kababayan. Subalit doon sa mga inilabas nitong 18 ito na Marines, na nagpakilalang Marines, mga kababayan, doon sa pag-deliver nila ng mali-maletang pera, nandoon yung picture ni Gutesa, mga kababayan, nakasama nila, nakatawa pa nga, naka-smile pa nga eh. Paano mo ngayon mapapasinungalingan at sasabihin mo na hindi totoo samantalang nandoon ka? O ikaw ay tinakot lang para nang sa ganun ay manahimik at mapagtakpan yung kanilang mga ginawang kabalbalan, panglilimas sa kaban ng bayan, mga kababayan. Hindi po ba't ganun ang nangyayari ngayon? Kaya itong sablay po ito eh. Sablay po talaga. Bakit po hahanapan? May criteria po. Parang lumalabas, mga kababayan. Nasa beauty pageant tayo, mga kababayan. May criteria. May criteria na po ng mga taong gustong tumistigo, mga kababayan. Tuloy pa natin para maliwanagan natin lalo yung ating pinag-uusapan, mga kababayan. Ito tuloy natin yung video. Kinakailangan salain mo muna sila. May checklist muna eh. Para may betting process din, no? Parang ganun, oh. Halimbawa, may criteria eh. Opo, check. Halimbawa, Tapos 10 yun. X, oh. Oo. Kinakailangan Mabuting mamamayan. Walang kaso, mga ganun na tao. walang batik. Yan, oh. Ha? Walang kapintasan. Ano ba yung napasulat? Oh. Walang kapintasan. Oh. Walang pagkukulang. Ano ba yung nakasulat? Nakalimutan nyo na eh. Nakalimutan. Hindi dalawang dila. Mga ganun. Di ba? Hindi maibigay sa Pagkatapos, mahalay na pakinabang. Yan, oh. Ibig sabihin, may checklist ka, chinecheck Opo, mo. opo. Pagka yung checklist na yon na kumpleto, Pwede. Pwede pwede. testigo. Hindi ba ganun? Wala ba sa panuntunan Wala niya? ba sa criteria ng mga ano yan? Magsasagawa ng pagbubulgar, sir? Pupunta ka sa court proceedings. Aha. May kalayaan silang, doon pa lang sa pre-trial, ipipresenta ko po si Jenso Barjaga. Aha. Testimony ni Jenso Barjaga? Opo. Anong offer of testimony? Yan, may binubulgar po siya. Si mga ganyan, oh. Jenso Barjaga po ay tetestigo sa ganito pong mga aspeto Ayan. sa pinag-uusapan po nating kaso. Pagkatapos po ni Jenso Barjaga, isunod ko po si Nelson Lubao. Ayan, O ano naman ang tetestiguhin niya? Si ano naman, si Nelson, ay kukwento po niya at i-identify niya po yung lahat ng mga ng mga dokumento Ayan. na kanyang sinasabi sa bahagi po ng complaint. Okay. So, merong Oo. pagka, alam mo, nakita. Nakakita ng judge. Hindi ko gusto yung itsura ng dalawang yan. Kung tatanggapin yan. Pwede ba? Teka. Magagalit si Jenso Barjaga nito, tsaka ikaw. Akala mo, bakit sa itsura mo tinitingnan? Bakit? Ibig mo sabihin, pangit itong dalawang ito? Hindi natanggap-tanggap ang statement namin. Oo, hindi ron. At saka ang alam ko, Sen, yung para i-discredit mo ang witness, dapat ikaw yung abogado ng depensa. Hindi pa nga nagsisimula eh. Doon mo na ipakita kung pero payagan mo siyang tumestigo. Proper hearing siguro. Doon mo siya halimbawa, doon mo siya gisain kung anong gusto mo doon mo siya impeach, gano'n, ano? Yun. Pero kung hindi pa nga siya tumitestigo, binabalatan mo na. Hindi ba niya alam yung mga ibang pagdidesisyon ng Korte Suprema? Kahit na the most despicable criminal Yes. Opo. is entitled to due process. Wag mo namang hahatulan. Tumitestigo lang alang-alang sa kanyang kaalaman, personal na kaalaman. Bakit imbes na payagan mo siyang mag-testify, sari-sari ng pangungutya, sari-sari ng pagdidiscredit. Parang nauwi na naman kay Gutesa. Ayun, mga kababayan medyo yun lang ang parte na kinuha na natin dahil sa mahaba po ito eh. Mga kababayan, mahaba po ito.
Pero yun na lang ang ipapapanood natin sapagkat nandun naman po yung mga punto na gusto natin palabasin dito, mga kababayan. Nauuwi talaga parang kay Gutesa ito. At kung napansin niyo mga kababayan, yung sinabi ni Kuya Nelson kanina, ay para i-discredit mo, Anya, yung isang testigo, kailangan, Anya, ikaw ang abogado ng depensa. Lumalabas, mga kababayan, inaabugaduhan na, mga kababayan. Opo, inaabugaduhan nitong mga katulad ni Ombudsman, ni Lacson, itong mga binabanggit na mga tao, matataas na opisyal ng gobyerno na nadeliveran ng mali-malitang pera, mga kababayan, lumalabas sila ang abogado. Bakit hindi mo muna isalang sa investigasyon yung mga taong nagsasabi na ganito, ganyan, nag-deliver ng pera sa ganito, ganyan, at kung kani-kanino, bago ka magbigay ng iyong konklusyon o kaya magbigay ng iyong pananaw. Hindi yung hindi pa sila nagsasalita, hindi mo pa sila nakakausap, hindi mo pa sila pinatatawag, meron ka ng konklusyon. Meron ka pang nalalaman, ito namang si Ping Lacson na pakwenta-kwenta pa, wala namang kwenta, mga kababayan. Mantakin mong kukwentahin niya, mga kababayan, kung gaano katagal i-deliver yung 805 billion na yan, mga kababayan. Sa halip na ipatawag yung mga 18 Marines ay nagkukwenta, mga kababayan, kung gaano katagal i-deliver yan. Bakit hindi mo ipatawag sa Senado, sa Senate Blue Ribbon, Mr. Ping Lacson, para nang sa ganun ay makausap mo at maimbestiga mo itong 18 Marines na ito? Meron ka bang pinagtatakpan na Senator Ping Lacson? Ayaw mo bang mabulgar pa yung natatakot ka ba na baka may masabi pang iba na hindi pa nila nasasabi sa interview? Natatakot ka ba na mayroon pa silang ibang sasabihin at ipipresentang mga ebidensya, mga video, picture? Kinatatakutan nyo ba yon kaya ayaw nyo silang ipatawag? Ito, problema rito mga kababayan. Ano sabi ni Ping Lacson? We will go where the evidence lead us. Anong we will go where the evidence lead us? May mga ebidensya na May na mga ipinakita na nga ang gusto nyo, ang mga testigo, sila ang gusto nyong imbestigahan at i-discredit. Yun ang maliwanag na nangyayari. Anong we will go where the evidence lead us? Kukwenta-kwenta ka ba kung ilang gaano katagal i-deliver? Bakit mo pinag-aaksaya ng panahon na kwentahin na kung gaano katagal i-deliver yan? Paano kung inilagay nila sa isang napakalaking sasakyan yan o eroplano na napakalaki? Mga kababayan. Kaya mga kababayan, itong ginagawa ngayon, hindi naman natin, hindi sa mga kababayan, pero alam namin na alam nyo ang nangyayari. Opo, katulad nga po ng napanood niyo kanina na tinalakay sa saganang mamamayan. Sabi nga ni Senator Marcoleta, kahit kriminal, merong due process yan. Meron siyang karapatan na tumistigo at sabihin kung ano yung kanyang nalalaman. Mga kababayan, may due process. Hindi katulad dito ng beauty contest o beauty pageant na may criteria. Mga kababayan, kung ano-ano ang ginagawa nitong kaya nga sabi namin, mga kababayan, napakahirap. Kung ikaw ay nagsasabi ngayon ng totoo sa panahon ngayon, ikaw ang magiging masama. Kaya, oo. Kaya yung mga kababayan natin na gusto pang tumistigo, natatakot na din kasi kapag nagsabi sila ng totoo, lumantad sila at tumistigo, mapapasama sila at ang kanilang pamilya. Ganun kasi ang nangyayari ngayon. Sa halip na bigyan mo ng proteksyon,
Meron tinatawag na Witness Protection Program na sana ay ibinibigay sa mga gustong tumistigo. Wala pong ganun, mga kababayan. Sa halip, tinutugis itong mga testigo, mga kababayan. Ang gusto nila ay makulong itong mga tumitistigo. Mga kababayan, kayo po ang nakakaalam. Ngayon, mga kababayan, meron nang napanood natin yung ayaw kong talakayin sana yun eh. Pero itong isa na binabanatan nila, mga kababayan, lumalaban na po. Opo, lumalaban na. Mayroon na silang programa para nang sa ganun ay linawin ang lahat ng mga issue na ibinabato sa kanila. Hindi na po nananahimik lang itong isa, mga kababayan, dahil sa, eto mga kababayan talagang lumalaban na po. Aabangan natin ang mga susunod na kabanata tungkol dyan, mga kababayan. Ang gusto lang namin ipunto rito, mga kababayan, maging mapanuri po kayo, mga kababayan. Huwag kayong magpapaniwala sa mga naririnig lang ninyo. Meron pa akong panood at nabasa na nagpatawag si President Bongbong Marcos sa mga media para magkaisa daw, para labanan yung mga fake news, mga kababayan. Binanggit yung mga media na yon na nandoon. Mga kababayan, yung mga listahan ng mga media na nandoon, mga kababayan, abangan ninyo. Lahat ng sasabihin nila, pagpapabango yan sa administrasyon, sigurado yan. Opo. Kaya mag-iingat kayo, mga kababayan. At sana maging matalino tayo, maging mapanuri. At lagi naming sinasabi, kung ano yung tama, kung ano yung mabuti at ikabubuti ng ating bansa, doon tayo. Hindi yung ibang mga tao sa halip na questionin itong mga magnanakaw, kinakampihan pa nila. Paano nila kinakampihan? Hindi raw totoo yung sinasabi ng 18 Marines. Gawa-gawa lang daw yan. Pakawala daw yan ng mga Duterte. Magagano lang sila sabi. Sa halip na tuntunin ang katotohanan, ang gusto nila ay gipitin, i-discredit itong mga tumitistigo. Paul po yan, Paul. Hindi po maganda yan, mga kababayan. Tayo rito, mga kababayan, we will go where the evidence lead us. Yan, ganun tayo, Pero hindi tayo si Lacson, mga kababayan, Beno, mga kababayan, yun lamang ang aming may babahagi sa inyo. Nagulo na naman namin ang inyong araw, ngayong araw na ito. Mga kababayan natin, Luzon, Visayas at Mindanao na nagtitiyaga sa ating munting programa. Mga kababayan natin dyan sa abroad na laging sumusubaybay sa atin, lalong-lalo dyan sa mga OFW, mga kababayan dyan sa Middle East, lagi po kayong mag-iingat anuman po ang inyong ginagawa.